Magandang araw sa inyo mga kakwentuhan. Ngayong araw ay aalamin natin kung ano ang sasabihin ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o ang tinatawag na SAILN kung makakapagsalita lamang siya. Kaya halina at pakinggan natin. SAILN, pasok! Ako nga pala ang CLN. Oo, ako yung papel na kumakatawan sa kayamanan, utang, at kung ano ba talaga ang meron at wala ang isang taong nasa serbisyo publiko. Tahimik lang ako palagi. Hindi ako marunong sumigaw, hindi ako marunong magreklamo. Pero kung pwede lang sana, matagal ko nang sinabi sa inyo to. Alam mo, simple lang naman trabaho ko. Ipakita kung gaano kayaman o gaano kasimple ang buhay ng isang public official. Ilatag ng malinaw kung may utang sila, kung ano ang lupa nila, kotse, negosyo, pati minsan yung maliliit na investment. Dapat ako yung nagsisilbing salamin, para malinaw, para walang tinatago, para pwede niyong makita kung may biglang dumagdag, may biglang nawala, o may hindi makatarungan. Pero ngayong panahon na ito, ang bigat ko, hindi dahil sa dami ng laman ko, kundi dahil parang wala nang gustong tumingin sa akin ng seryoso. Para bang ako pa ang kailangang mahiya, kahit hindi naman ako ang gumagawa ng mali. Kung tutuusin, kung lahat ng opisyal tapat, dapat proud sila sa akin. Dapat pinapakita nila ako. Dapat regular nila akong ina-update. Dapat pinapakita nila sa inyo na, oh, eto, galing ito sa trabaho ko. Oh, eto, minana ko. Oh, eto, negosyo ko. Lahat malinaw. Pero alam mo kung ano nangyari? Parang naging takot na takot sila sa akin. Minsan, halos hindi nila ako punuin. Kulang. Bitin. Mali-mali. Minsan nga, biglang yayaman sila pero ako hindi naka-update. Para akong diary na kinahihiya. Ginagamit lang pag kailangan, pero kapag inconvenient, biglang tinatago sa ilalim ng mesa. At eto pa. Ang dami kong nakikita. Hindi man ako nagsasalita, nararamdaman ko kung kailan may hindi tama. Yung biglang nagkaroon ng mansion na hindi naman kaya ng sweldo. Yung biglang may fleet ng sasakyan kahit hindi naman kilalang may business. Yung biglang nagkaari-arian na parang tumubo sa lupa ng isang gabi. At minsan, may pera sa bangko na mas malaki pa sa budget ng isang maliit na bayan. Sa lahat ng yan, gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin, teka lang, saan galing to? Teka lang, bakit kulang ang detalye? Teka lang, bakit hindi tugma sa report mo noong nakaraan? Pero hindi ko magawa kasi papel lang ako. Umaasa ako sa tapang ng taong nagsusulat sa akin. Umaasa ako sa honesty nila. Umaasa ako sa integridad nila. Kapag sinungaling sila, wala akong magagawa. Kapag tinago nila ang totoo, hindi ako makakasigaw. At kapag hindi nila ako pinapakita sa publiko, wala kayong malalaman. Kaya kung tatanungin mo ko ngayon, sa lahat ng nangyayari sa Pilipinas, lalo na sa usaping korupsyon, anong masasabi ko? Simple lang. Hindi dapat ako mahirap unawain. Hindi dapat ako tinatago. At hindi dapat kinatatakutan ako kung wala ka namang ginagawang mali. Kung ginagamit ako ng tama, nakakatulong ako para maging malinis ang gobyerno. Para makita nyo kung sino ang may integridad, para malaman nyo kung sino ang pumasok sa serbisyo para maglingkod, at sino ang pumasok para yumaman. Pero kung ginagamit ako ng mali, ako mismo ang nagiging instrumento ng kasinungalingan. Ako yung pinipirmahan nila para lang masabing compliant sila, kahit hindi naman totoo ang nilalagay nila. Ako yung ginagawa nilang rubber stamp para sabihin sa inyo, oh, may CLN naman ako ah. Pero hindi nyo makita, hindi nyo ma-audit, hindi nyo ma-review. Ang sakit sa akin yon. Dahil buong purpose ko ay transparency. Pero madalas, ako pa ang unang itinatago. At minsan, kapag may gustong umusisa sa akin, tulad ng mga mamamahayag o concerned citizens, bigla akong nagiging classified. Bigla akong missing. Bigla akong restricted. Para bang ako pa ang may kasalanan. Kung pwede lang talaga akong magsalita ng malakas, gugustuhin kong sabihin sa bawat Pilipino, karapatan niyo akong makita. Hindi ako pag-aari ng opisyal. Ako ay para sa publiko. Ako ay para sa bayan. Ako ay para sa accountability. Dahil hindi ba't pera din ng bayan ang ginagamit nila? Hindi ba't tiwala ng bayan ang hawak nila? Hindi ba't trabaho nila ang magsilbi? Hindi magtago? Pero hindi pa huli ang lahat. Kasi kahit gaano pa nila ako subukang itago, nandyan pa rin kayo. Yung tanong niyo, yung pag-usisan niyo, yung paninindigan niyo. At yon ang tunay na nagbibigay sa akin ng boses. Kung hindi kayo nagtanong, kung hindi kayo nag-follow up, kung hindi kayo nagmamatsyag, tahimik lang talaga ako forever. Pero tuwing may Pilipinong nagtatanong, nasaan ang SALN, nararamdaman kong nabubuhay ako ulit. Parang sinasabing, hoy, SALN,
may silbi ka pa. Nandito kami. At sa totoo lang, mas kailangan ninyo ako ngayon kaysa dati. Sa panahon na ang trust sa gobyerno ay mababa, sa panahon na bawat issue ay nagiging away sa social media, sa panahon na ang fake news mas mabilis pa sa kurap. Ako lang yung papel na simple, pero nagbibigay ng totoong impormasyon. Hindi ako perfect, hindi ako magic, hindi ko kayang solusyonan ang lahat ng corruption mag-isa. Pero isa akong simula, isa akong malinaw na batayan. Isa akong paraan para makita ninyo kung may hindi tugma, kung may hindi makatwiran, kung may hindi tama. Kaya kung may isa akong huling sasabihin bilang saln, eto yon. Hindi ako dapat kinatatakutan, dapat ako minamahal, dahil trabaho ko ay protektahan ang pera ng bayan at ang integridad ng gobyerno. Sana dumating ang panahon na ang bawat opisyal, proud ipakita ako. Hindi dahil pinipilit sila, kundi dahil alam nila na ang paglilingkod ay hindi dapat tinatago. At sana dumating ang araw na hindi na kailangan ng mga taga-media, watchdog, or netizens para habulin ako. Sana kusa nila akong ginagawa, kusa nila akong iniuulat, kusa nila akong nilalabas. Kasi sa araw na yon, masasabi ko na rin sa wakas. Sa wakas, naging totoo na tayo sa isa't isa. At yan ang gusto ko mula noon pa. Ako nga pala ang Salon. Tahimik ako pero hindi ako bulag. Tahimik ako pero may saysay ako. At sana, pakinggan niyo ako. O ayan mga kakwentuhan, narinig nyo ang sinabi ni Salen. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin, at tandaan, kwento mo, kwento ko. Kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Kung nagustuhan nyo ang episode natin ngayon, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli mga kakwentuhan, ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba.